Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. At sa araw po na ito, itutuloy po natin yung nasimulang topic po natin nung Monday po. Ang 10 senyales na maaaring sinusubok ng Diyos ang iyong pananampalataya. Bago po tayo mag-start, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, dalangin namin na patuloy mo kaming turuan, banal na Espiritu, at kausapin, maging buhay sa amin ng mga salita mo, Panginoon. At ikaw, O Diyos, ang mapapurihan sa aming kalagitnaan. Palakasin mo kami, patatagin mo kami sa pamagitan ng Espiritu mong nananahan sa amin. Sa pangalan ni Hesus, Amen. Katulad po ng nakalagay po sa caption po natin, ang topic po natin ngayon ay isang 10 signs God could be testing your faith. Ang test po ay application of acquired knowledge. Dito malalaman kung papasa tayo o hindi. Amen po. At sinearch ko po ito sa internet na bakit dumarating ang time na sinusubok ng Diyos ang pananampalataya natin. Ang sabi po dito, God tests our faith to help us grow, strengthen our character, and deepen our relationship with Him. These tests reveal the genuineness of our faith, build endurance, and prepare us for future challenges. Ultimately, God's testing is an act of love, not punishment. And it serves to refine and purify our faith. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 8 verse 2-3 sa Ang Salita ng Diyos version, alalahanin ninyo kung paano kayo ginabayan ng Panginoon na inyong Diyos sa paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 taon. Ginawa niya ito upang turuan kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso, kung susundin ninyo ang kanyang mga utos o hindi. Ibinaba niya kayo sa pamagitan ng paggutom sa inyo at pagkatapos binigyan niya kayo ng mana, isang klase ng pagkain na hindi pa ninyo natitikman, maging ng inyong mga ninuno mula pa noong una. Ginawa ito ng Panginoon para ituro sa inyo na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Number 5 po, sa 10 senyales na maaaring sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya. Sabi niya po dyan, nahaharap ka sa hindi patas na pagpuna o oposisyon. Ang isa pong example dito ay ang buhay ni Nehemiah. Si Nehemiah po ay isang cupbearer ni King Artaxerxes. At nung nalaman po niya na nasira yung walls of Jerusalem, nagkaroon siya ng matinding kalungkutan sa puso. Ang sabi po dito, his heart grieved for his homeland. Amen po. Pero binigyan siya ng Lord ng burden na simulang itayo ito ulit. At bago pa lang po nila simulang i-rebuild yung walls of Jerusalem, marami na siyang naririnig na opposition sa paligid niya. Ano-ano po ito? Maraming nagsasabi ng mga tao na hindi nyo maitatayo yan. Matatagalan bago maitayo ang walls of Jerusalem. At merong ilan din na nagsasabi na hindi ito kayang itayo ng sino man. Pero, with the span of 52 days, almost 2 months po, na-rebuild nila ang Jerusalem walls. Ang sabi po dito, bago ito natayo, at habang itinatayo ito, natanggap ni Nehemiah ang lahat ng negative comments, discouragements, criticisms, and yet, hindi siya napahinto ng mga ito na magawa at matapos niya ang pinapagawa ng Diyos sa kanya. Sabi po dito, Nehemiah overcome opposition to rebuild Jerusalem walls. At sa ating mga Kristyano, sino po ba yung umu-oppose sa atin? Hindi po ba si Satanas? Basahin ko po sa inyo dito po sa Nehemiah chapter 4 verse 13. Kaya't
talaga ako ng mga bantay sa ibaba, sa likod ng pader, at sa mga lugar na hindi pa tapos ang pader. Inilagay ko sila sa gawaing ito ayon sa kanilang angkan. Binigyan ko sila ng iba't ibang sandata gaya ng espada, sibat at pana. Sa English translation po, nung time na ginagawa po nila ang walls of Jerusalem, hawak nila sa isang kamay nila ay tools. Sabi niya, tools in one hand. Sa kabilang kamay nila, sword in the other. Amen po. Andoon yung pagiging equip nila at the same time ay vigilant sila. Amen po. At kapag nasa testing po tayo, kailangang equip po tayo ng salita ng Panginoon. Dahil kung hindi, madadala po tayo sa mga maririnig nating bulong ng kaaway. At dapat hawak-hawak po natin ang mga pangako ng Diyos. Kasi once na nandun na binulungan tayo ng kaaway, pahihinain tayo ng mga bulong na ito. Pero ang salita po ng Diyos, bibigyan po tayo nito ng kalakasan. Amen po. Ano ba yung mga karaniwang bulong ng kaaway sa atin? Wala namang nangyayari sa mga pinapanalangin natin at mga ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi ka nagagaling. Amen po. Hindi ka na makakaahon sa kahirapan. Hindi mo kaya or wala ng pag-asa. Hindi mo matatanggap ang mga pinagpe-pray mo. Pero alam niyo po, ang sword of the Spirit ay ang salita ng Panginoon. At the same time, naroon yung pagiging vigilant po nila. Naroon ang pagbabantay nila. Always ready sila na labanan ang gawa ng kaaway. Sabi nga po ni Pastor Boy, kapag sinabihan ka ng demonyo na ang pangit mo naman, sabi mo sa katabi mo, kontrahin mo naman. Sabi niya, huwag kang mabilis mapaniwala. Amen po. So, yun po ang pang number 5. 10 signs God could be testing your faith ay you are facing unfair criticism or opposition. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, Nehemiah overcome opposition to rebuild the Jerusalem walls. In-overcome niya lahat ng mga negative na bulong na naririnig niya. At natapos niya ang pinapagawa ng Diyos sa kanya. Amen po. Doon po tayo sa pang number 6. Ang sabi niya po dito, 10 signs God could be testing your faith. You are tempted more than usual. Ang sabi po ng Mateo chapter 4 verse 1 to 11, ito po ay sikat na verse sa Bible. Amen po, ang pagtukso kay Jesus. 10 senyales na tayo ay maaring sinusubok ng Diyos sa ating pananampalataya. Mas tinutukso po tayo. Amen po. Bakit inalaw ng Ama na tuksuhin o subukin ng Panginoong Jesus gayong siya ay isang Diyos? Amen po. Sabi niya po dito, ang pagtukso kay Jesus sa ilang ay nagpapakita ng kanyang perpektong pagsunod sa kalooban ng Diyos sa kabila ng matinding panggigipit sa kanya ni Satanas. Number 2 po, ang sabi niya dito, nag-set siya ng example sa mga mananampalataya kung paano labanan ang pagsubok, ang tukso at ang kasalanan sa pamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Pangatlo, ipinaalam sa atin ng Panginoong Hesus na alam niya ang pakiramdam ng tinutukso. Bakit? Nandun po siya sa flesh. Amen po. Pang-apat, sabi niya po dito, sinubok ng tukso ang pagiging tao ni Jesus. Pero pinatunayan niya na kaya niyang mamuhay ng walang kasalanan sa kabila ng pagiging tao niya nung mga oras na yun. At last po, bakit inalaw ng Ama, Diyos Ama, na tuksuhin o subukin ng Panginoong Hesus? Ito ay katuparan ng mga propesiya na nagsasabing na pagtagumpayan niya ang kasalanan, kahirapan, sakit at kamatayan. Kaya nga po, ang sabi ng Bible, Jesus paid it all. Jesus overcome it all. At ang sabi po ng salita ng Diyos, kaya mo kasi kaya ni Jesus. We are more than conquerors. Amen po.
At sa verse po na ito, 1 Corinthians chapter 10 verse 13 sa The Passion Translation, we all experience times of testing, which is normal for every human being. But God will be faithful to you. He will screen and filter the severity, nature, and timing of every test or trial you face so that you can bear it. And each test is an opportunity to trust Him more. For along with every trial, God has provided for you a way of escape that will bring you out of it victoriously. Amen. Every time na tinetest tayo ng Diyos sa ating pananampalataya, ang sabi po dito, it will bring you out victoriously. Tutulungan tayo ng Diyos sa mapagtagumpayan ito. Amen po. So ito po yung number 6. You are tempted more than usual. Pero kung nakaya ni Jesus na i-overcome ang kasalanan, ang tukso at ang pagsubok, kaya din natin. Amen po. At ang panghuli po, dito po sa pang number 7, tinawag kang magsakripisyo ng isang bagay na mahalaga. Amen po. You are called to sacrifice something valuable. Ito po ay nakalagay sa Genesis chapter 22 verse 1 to 4. Hindi na po natin babasahin, pero alam po natin ang storya ni Abraham at ni Isaac. Amen po. Ang sabi po dito, kung magsasacrifice ka ng isang bagay sa buhay mo na pinakamahalaga. Katulad po ni David, bakit siya malapit sa puso ng Panginoon? A man after God's own heart. Dahil ang motto niya sa Panginoon, He will not offer anything that costs Him nothing. Si Abraham po, ibinigay niya yung pinakamainam sa Diyos. At ito po ay ang kanyang kaisa-isang anak. Amen po. At nung time na ginawa niya ito, natanggap niya ang God's best. At nag-benefit po ang buong lahi ni Abraham. Amen po. Ano ba ang pinakamahalaga sa iyo? Ano ba ang pinakamahalaga sa tao? Hindi po ba yung buhay niya? Katulad nga po ng sinabi ni Satanas kay Job, Panginoon, subukin mo ako. Pahintulutan mo akong subukin si Job. At tingnan natin kung hanggang saan ang magiging pananampalataya niya sa'yo. Pero sabi ng Diyos, gawin mo, maaari mong gawin ang gusto mong gawin sa Kanya, pero wag mo lang siyang papatayin. Amen po. Ano ba ang pinakamahalaga sa'yo? Tayo lang po ang makakasagot nito. Pero kung mag-o-offering ka sa Diyos, kung mag-aalay tayo sa Diyos, dapat yung pinakamahalaga. Amen po. Hindi lang pagtitiwala at pananampalatayang hihingin sa atin ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo at sabihin mo sa katabi mo, kung meron kang katabi, huwag mong ipagdamot ang buhay mo kay Jesus. Ang sabi po dito, test must produce testimony. The faith that is not tested is the faith that cannot be trusted. I-close ko po sa isang illustration na ito. Ang isa pong jeweler, o yung mag-aalahas, to test that the diamond is true, ito ay iwa-water test niya. Once na inulubog na nung jeweler sa tubig yung diamond, kung ito ay totoong diamond, it will sparkle underneath the water. Under the water. Under the pressure of water. Well, the fake diamond will not. Amen po. Faith that cannot withstand testing cannot be trusted. One reason the Lord permit us to go through trials or testing is so we might not get too content
or comfortable in our faith and stop growing. Tulad po ng sinabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 2 to 3, sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso, kung susundin ninyo ang kanyang mga utos o hindi. Sabi po dito, man cannot be perfected without trials. Katulad ni Jesus, dumaan po siya sa testing, sa pagsubok, pero ito po ay napagtagumpayan niya. At sa bawat isa po sa atin, ine-expect ng Diyos na mapupurify ng mga testing na ito ang pananampalataya natin sa Kanya. Ulitin ko po ulit, ang test ay application of acquired knowledge. Dito malalaman kung papasa tayo o hindi. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, we are more than conquerors. Amen po. So before po tayo close, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Pray po tayo. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang patuloy na dalangin namin. Lord, palakasin at patatagin mo kami sa pamagitan ng Espiritu mong nananahan sa amin. Mag-glorify ka, Panginoon, in every testing sa buhay namin na pagdadaanan namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na ma-overcome ito. Salamat, O Diyos. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. God bless po.